Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Pero bagong lahat, ako po'y bumabati ng maligayang Pasko sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kababayan po natin sa abroad, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa. Okay, syempre hindi rin po natin pwedeng kalimutan na batiin po ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. Okay, sa mga kababayan po natin, sa araw pong ito'y pag-uusapan natin. Ito pong tungkol po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero bagong lahat, alam nyo kagabi, habang ako po ay nag-i-scroll ng aking cellphone, meron po akong mga nabasa na nag-chat to sa akin o nag-PM sa akin. At yung iba doon ay tila baga pansin na pansin ko, parang may something na parang bagang inuudyukan tayo na banataan ang gobyerno. Oo. At pansin na pansin ko, mukhang mga DDS talaga. No? So gusto ko lang pong sabihin na hindi po porket sinisita ko yung mga nakikita ko sa gobyerno, ako ay anti-Marcos. Hindi po mangyayari yun. Liliwanagin ko lang po hindi po mangyayari yun. Baka kasi iniisip ng mga DDS, dahil may nasisilip tayo, kaya nagtatanong tayo dito, dahil sa tayo ay hihiwalay na, o iiwan na natin ang pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Hindi po ganun yun. Liliwanagin ko lang po para po sa kaalaman ng lahat. Yes, medyo lumaylo po tayo o lumaylo talaga tayo dito po kay Romualdez, pero hindi po sa ating Pangulo. Unang-una, may basihan po tayo. Para sa mga hindi nakakaalam, si Romualdez po, kaya po yan bumaba sa pwesto niya. Unang-una, dahil din po yan sa naging suggestion po sa kanya ng kanyang pinsan na minamahal nating Pangulo. Bakit? Kahit ang Pangulo natin, kitang-kita niya Alam niya na hindi mangyayari yung mga katiwalian na yan ni Saldico kung walang pahintulot galing sa kanya. Dahil siya yung pinuno Siya yung may responsibilidad. Siya yung may pananagutan. Siya nga itong nagsabi, bantayan natin ang kaban ng ating bayan. Bakit hindi niya binantayan si Saldico na naghahakot na ng bilyon-bilyon? Lumabas yung mga ebidensya, sino bang kumaso sa kanya? Yung DPWH, sino ba yung tinalaga doon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Si Vince Dizon. Nung nakarating na doon sa ICI, nirekomenda ng ICI na kasuhan, nirekomenda na kasuhan si Romualdez ng plunder at graft. Alam nyo, kung hindi totoo, nakasabwat siya, kahit papaano naman siguro, magre-react ang ating mahal na Pangulo. Teka, hindi ganyan ang pinsan ko. Teka, pero hindi Kung maaalala ninyo, nung pinagharap si Tiangco at si Romualdez, anong sabi ng Pangulo natin? Mismo sa harap nilang dalawa, ni Romualdez at ni Tiangco, o ni Tiangco. Ilang mga eroplano ba ang kailangan ninyo? Gaano ba kadaming pera ang kailangan ninyo? Di ba? Alam nyo, hindi naman irerekomenda ng ICI na kasuhan siya ng plunder at saka ng graft. O malversation. Malversation mo kung hindi yata. Yun lang, plunder. Hindi naman nire-recommenda ng ganon sa ombudsman yung ito si Romulia na kasuhan ng ganon kung wala silang matibay na pinangahawakan.
Ha? Kaya nga, sa ating mga kababayan, hindi po tayo o hindi natin binabanatan dito o sinisira dito ang ating mahal na Pangulo o ang gobyerno. Alam po ng lahat yan. Meron lang po tayong napapansin na kailangan nating itanong. Ha? Kasi yan ang trabaho natin. Ngayon, doon sa mga hindi nakakaintindi o nakakaunawa ng mga subscriber natin, nasa sa inyo na po yun. Ha? Umalis ka man, ha? Sa pagiging subscriber ko, go! Malaya tayo. Malaya tayo. At hindi ko ikamamatay kung aalis ka sa YouTube channel ko. Tandaan mo yan. Hindi ko ikamamatay yan at hindi ko ikagugutom yan. Dahil may awa ang Diyos. Ha? Doon sa mga nag-aakala na pag sila ay umalis sa aking anak ng teteng naman, lumaki na lang tayo lahat-lahat ng ganito. Nabuhay naman tayo. Di ba? Pero ako, maninindigan ako para sa mga Pilipino. Tama? Okay. Sa araw na ito, mga minamahal ko, mga kababayan, ay pag-uusapan ho natin. No? Pag-uusapan natin kung ano ba ang nagawa o meron ba talagang nagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansa natin na pwedeng ipagmalaki ng mga Pilipino. Meron ba? Meron, tanong ko sa inyo, meron ba? Kasi isa yan sa mga tinatanong sa akin ng mga DDS. Meron bang nagawa yung Pangulo mong bangag? Yan ang madalas kong nababasa. Wala namang nagawa yung Pangulo mong bangag. Diba? Gusto ko lang pong sabihin sa mga DDS na yes, maraming nagawa. Dahil Pasko naman ngayon, idedirekta ko na lang sa Pasko. Maraming binigay o naibigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napakahalagang regalo para sa mga Pilipino. Ngayon, yaman na lang din na pinag-uusapan natin ito tungkol sa regalo na inaibigay ng ating Pangulo sa ating mga kababayan na kanyang nagawa na kung saan hindi malilimutan ng ating mga kababayan. Mag-umpisa po tayo dito po sa ating minamahal o sa usapin patungkol po sa ating minamahal na Gobernador Roel Ragay Digamo. Alam nyo, para sa mga Negrosanon, napakalaking bagay ang nagawa ng ating pamahalaan nung nakuha nila si Arnie Tevez, na kung saan ay malaking banta sa buong Negros Oriental, na kung saan ay kumitil ng napakaraming buhay na walang kalaban-laban, na kung saan marami ang nangangamba sapagkat ginagamit nitong ni Arnie Tevez maging ng kanyang kapatid na si Henry Tevez ang kanilang kapangyarihan para manakot, para mangamkam dyan sa Negros Oriental. Dahil sa ginawa at sa naging performance po ng ating Pangulo, siya po ngayon ay talagang minamahal ng mga Negrosanon. At hindi lang ng Negrosanon, lahat ng mga Pilipinong nakisimpatya sa pagkamatay po ni Gobernador Roel Ragay Digamo. Kaya para sa akin, natitiyak ko na hindi lamang 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, 20 milyon, natitiyak ko na 99% ng mga Pilipino ay nagagalak at natutuwa at proud na proud sa ginawa po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakadakip dito po sa malademonyong utak na si Arnie Tevez, na ngayon
ay nasa kulungan na po ng mga demonyo. Malaking bagay po yun. At natitiyak ko na sa Paskong ito, mamaya ang alas 12 na. Kami, mukhang hindi kami magdiriwang ng Pasko dahil wala naman kami panghanda. Tulad ng sinabi ko, wala namang nag-abot. Wala naman nagano, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Pero ganun pa man, sana masaya ang ating mga kababayan. Di ba? Natitiyak ko na sa Paskong ito, mamayang alas 12, maipagdiriwang na ng maganda, ng maayos, na may payapang kalooban ng mga pamilyang kinawawa o nakatikim ng hindi magandang karanasan dito kay Arnie Tevez. Yung mga pamilya, lalong-lalo na yung mga nadamay dyan sa Pamplona, Negros Oriental. Natitiyak ko na kahit papaano may ngiti, may sigla dahil natanggap na nila ang hustisya na matagal na nilang pinangarap at ngayon ay natupad sa pamamagitan po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano pa? Nitong mga nakaraang araw lamang, mga minamahal ko mga kababayan, labis-labis po ang tuwa ng mga pamilya ng biktima po nitong ni Atong Ang. Kung maalala ninyo, yung mga sabungero, dahil sa administrasyong ito, dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agad na nabigyan ng solusyon o nabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng ating mga kababayan sabungero na pinapatay, kinidnap, hinostage, ano ba? Alam nyo, tinulture pa yata yung iba doon. Pero ngayon, wala nang ligtas. Dahil itong mga nakaraang araw lang, kahapon yata, o kanina lang pala, napanood ko, nagdeklara na. Ang mga korte na itong si Atong Ang ay kakasuhan na. Tambak-tambak na kaso. Kabilang na dyan yung kasong murder. Yung illegal detention. Ano pa? Marami. So at least, naipakita ng gobernong ito na kahit yung matataas, malalaki, yung mga imposibleng makulong dahil sa dami ng pera, ay maipapakulong na. Baka mamaya may mga DDS dyan na galit na galit Kasi nagtatanong kayo sa akin Sasagutin ko naman kayo ngayon kasi mukhang sumasabay kayo Sumasakay kayo parang akala ninyo porket sinisita ko yung mga mali ng iba, hindi naman ang ating Pangulo, akala ninyo lumihis na ako ng landas. Hindi po. Diyan kayo nagkakamali. Kaya naniniwala ako na kung papaano makakapagsaya na mapipil na ng mga pamilya ng ating mga kababayan sa Negros Oriental yung Pasko mamayang alas 12, ganun din sa mga pamilya nitong mga nabiktima na yung mga sabungero. Natitiyak ko na magsasaya na sila dahil nakamit nila ang hustisya, dahil meron tayong Pangulo na yan ang hangarin, ang magbigay ng hustisya sa mga naaapi ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan o sa mga taong mayayaman na umaabuso sa mga mahihirap. Kaya hindi ko maitatanggi, hindi natin makakaila na mahal ng mga maralita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil pinakita niya yung pagmamalasakit. Pinakita niya yung pagmamahal. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit isang araw Marcos na lang ang mananatiling
maglilingkod sa ating bansa. Dahil karapat-dapat naman. Di ba? Karapat-dapat. Dahil pinapakita eh. Di ba? Ano pa? Alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo kung ano yung pinakamalaki. Yan, malaki na yan. Malalaki yung mga bagay na yan na naibigay ng ating Pangulo. Para sa mga kababayan nating biktima ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan. Alam nyo kung ano yon? Isa sa nabigyan ng regalo ng ating Pangulo sa taong ito na ipinagpapasalamat ng mga dukha ng mga walang-wala yung ginawa po ng ating mahal na Pangulo mismo sa lugar po ni Duterte sa Davao Region, na kung saan napakarami pong mga Pilipino dyan ang nabigyan niya ng sariling lupa o titulo na hindi na ibigay ni Rodrigo Roa Duterte noong mga panahon na yan, sapagkat imbis na magbigay sila ng mga lupain, sinasakop nila ito para lamang sa sarili nilang kapakanan, para sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kamag-anak lamang. Makikita naman po natin sa record yan eh. Bakit pa magbibigay ng mga titulo, lupa ang ating Pangulo dyan sa Davao kung binigyan na sila ni Rodrigo Roa Duterte? Sige nga. Madali namang intindihin yun eh. Madaling intindihin kung may pangunawa lamang yung isang tao, pero pag bobo, tanga, siraulo, gago, demonyo, yung utak ng isang tao, hindi nila malalaman yan, hindi nila makikita yan. Dahil sirado na sa katotohanan yung kanilang mga isipan. Tama? Kaya nga, hindi tayo magtataka kung bakit mismong yung mga taga Davao mismo nahahati sa dalawa. At yung kalahati dito, mas marami yung pabor sa ating mahal na Pangulo kesa sa mga Duterte. Makikita ninyo, yung mga eskwelahan, naglabasan yung mga estudyante at anong sinisigaw? Sara resign. Dahil wala namang silbi yung vice president nila doon, na kung saan walang ibang ginawa kundi mag-abroad ng mag-abroad, papunta ng dahig, papunta kung saan-saan para maglikha lamang ng rally para manira sa administrasyong ito. Diba? Kaya nga kahit anong rally ang gawin nila, hindi nila mapababa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat hindi naman lahat bulag. At nasisigurado kong 99% ng mga Pilipino ay saksi sa katotohanan at alam kung ano ang tama at mali. Kaya nga kahit ilang beses na silang nag-attempt na paalisin, patalsikin ng ating mahal na Pangulo, yayain ng mga sundalo, mga pulis, walang sumama sa kanila. Bakit? Hindi naman mga bobo yung mga pulis, hindi naman mga bobo yung mga militar eh. Para sumang-ayon at sumama, na alam naman nila na yung ginagawa ni Sara Duterte o ng mga gagong mga DDS na yan ay panggugulo lamang. Dahil di nila matanggap na mas magaling at mas mahusay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kesa sa baliw na Vice President nila. Diba? Baliw na Vice President na kung saan, kung titignan mo yung bunganga, parang bunganga ng isang adik na kung hindi magbabanta, kung ano-anong mga kababuyan sa bunganga ang lumalabas. Yan ba yung edukadong Vice President? Putang ina. Diba? Yan ba yung abogadong matino? Diba? Kaya nga, sa totoo lang, maging sa Negros Oriental at ibang panig ng ating bansa, napakaraming nagmamahal sa ating Pangulo. Sapagkat siya lang ang tanging presidente na nakapagbigay ng libu-libong mga ektarya na ipinamahagi sa mga Pilipinong walang-wala
Ngayon, may sarili na silang lupain, may sariling tahanan, bagamat hindi naman gaanong malalaki, at least magdiriwang sila ng Kapaskuhan na sa kanila na mismo yung lupa at yung bahay. Kaya natitiyak ko na happy sila. Hindi lang yon. Yung proyekto po ng ating Pangulo, yung pabahay niya, yung pabahay program, balita ko, libo-libo na rin ang nabigyan niya ng libreng pabahay. Na ngayon ay magdiriwang mamayang alas 12 ng gabi sa masasabi nilang sarili nilang tahanan na handog po sa kanila ng ating mahal na Pangulo na hindi na ibigay nung mga nakaraang naging Pangulo. Mukhang nabubulunan na yata. Mukhang sasabog na yata yung utak, pati yung tenga ng mga DDS na nagtatanong sa akin kung meron bang nagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes. Masakit bang pakinggan yung katotohanan? Ha? Hindi na ibigay yun ni Digong yun noong mga panahon niya na naibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Totoo ang sinasabi ko. Masakit pakinggan ang katotohanan para sa mga sinungaling. Diba? Ano pa ang mas malaking naibigay ng ating Pangulo? Eto ngayon, yung nangyayari ngayon. Dahil sa kanya, yung mga politikong nasanay sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan ngayon, hinay-hinay na, unti-unti na tumitiklop ang kanilang mga kamay para magnakaw sa pera ng taong bayan. Kung noon malaya ang mga politikong kumuha, magnakaw sa pera ng taong bayan, ngayon hindi na. Dahil may kinalalagyan na ho sila. At kung tama ako, yung ibang mga congressman dyan, dahil po sa pagpupursige ng ating Pangulo, yung ibang mga congressman dyan ay na-freeze na po yung kanilang mga ari-arian. Example na lang, si Saldico. Marami pa ibang mga politiko ang na-freeze na yung kanilang mga ari-arian. At siguradong kapag napatunayan na sila nga ay magnanakaw, mababalik sa ating kaban o sa kaban ng mga Pilipino yung mga perang ninakaw ng mga buhayang ito. Kaya isa yan sa ikinatutuwa po ng halos 99% ng mga Pilipino sa taong ito. Kaya kahit papaano, kahit na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, trahedya, kahit papaano mairaraos natin na may saya ang ating Kapaskuhan sapagkat nagkaroon tayo ng isang dakila na Pangulo ng ating bansa. Isang Pangulo na bagamat sinasabing bangag, pero matino para sa mga taong matino. Para sa mga Pilipinong may sapat na pag-iisip. Ano pa ang nagawa ng ating mahal na Pangulo? Ano ang kanyang naibigay na mas malaking regalo para sa mga Pilipino? Alam niyo kung ano yun? Yun yung naipakulong niya. Yung traidor ng ating bayan na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Yun yung pinakamalaki sa lahat na naibigay niyang regalo para sa mga Pilipino. Bakit? Dahil natitiyak ko na yung mga pamilya ng mahigit 30,000 katao na pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte na natuklasan ng NBI, natuklasan ng ating mga mambabatas na ang karamihan doon ay biktima lamang at hindi totoong mga adik, na ngayon ay nabigyan na po ng hustisya. Ngayon, dahil nahuli na si Digongyo, hindi na siya pwedeng makipag-usap kay Xi Jinping. Humihina na po yung hatak o yung bilis ng pagpasok ng mga mga Chino sa bansang ito. Sa halip ay unti-unti na silang dinideport. Unti-unti na silang natutuklasan, unti-unti nang nalalaman kung sino-sino yung mga espiya ng China sa bansang ito.
na siya namang ikinatuwa ng mga Pilipino sapagkat nabibigyan po ng tugon ng ating mahal na Pangulo yung seguridad o yung banta para sa seguridad ng mga Pilipino. Isa po yan sa pinakamalaki na nagawa po ng ating mahal na Pangulo. Yung bigyan ng pananagutan yung ginawang krimen ni Rodrigo Roa Duterte at yung kanyang pagtatraidor. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, si Las Cañas mismo ang nagsabi na peke yung war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. At base sa ating pag-iimbestiga mga minamahal kong mga kababayan, kaya sinadya ni Rodrigo Roa Duterte na ipapatay yung mahigit 30,000 sapagkat kasama po yun sa agreement o kasama yon sa hiniling ni Xi Jinping bago bigyan ng bilyones si Rodrigo Roa Duterte para ilagay sa kanyang bulsa. Pero makikita ninyo, magtataka kayo, yung pinatay noon puro mga wala naman talagang involved sa drugs. Sa 100%, 1% lang yung napatay ni Rodrigo Roa Duterte na mga totoong addict. Pero yung iba doon hindi. Ginamit na lang niya yung war on drugs para masigurado na uunti ang mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang peking war on drugs para mabilis tayong masakop ng bansang China. Hindi nyo napansin? Habang pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte mga Pilipino, bulusok yung pagpasok ng mga Chinese. Hindi nyo napansin yun? Nagulat na lang tayo nung inimbestigahan na ng kamera dyan sa Quadcom na daan-daang libo na rin pala yung nakapasok na China dito kapalit nung 30,000 na mga Pilipino na yon. Mga kababayan, isa po yan sa pinasasalamatan ngayon. Yung 30,000 na pamilya na yan, natitiyak ko na sa Paskong ito kahit papaano may ngiti na sa kanilang mga labi sapagkat nabigyan na ng hustisya ng ating mahal na Pangulo yung matagal na nilang dasal na mabigyan ng hustisya yung kanilang mga pamilya ay natugunan po ng ating mahal na Pangulo. Kaya para sa pamilyang mahigit 30,000 na pamilya, proud na proud po sila sa ating mahal na Pangulo at hindi po natin maitatanggihan. Kaya nga hirap na hirap si Sara Duterte na mapatalsik ang ating mahal na Pangulo dahil yan ang dahilan. Dahil sa magandang regalo na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga moralita, hindi siya kayang patalsikin ng mga taong mayroong personal na hangarin o may masamang hangarin. Hindi mapatalsik. Ilang beses na ba nagrally si Sara ng malawakan, ng people power na yan? 4 na beses. Pero may nagawa ba yung mga diputa? Wala. Kasi yung rally nila, rally ng mga tanga, rally ng mga demonyo, rally ng mga gago. Yan ang katotohanan. Kaya nga binansagan yung mga DDS, yung mga Maka Duterte, binansagan silang mga bobo dahil sa mga itsura pa lang, bobo na talaga. Diba? Yan ang katotohanan. O ngayon, siguro naman, sapat na yung sinabi ko para doon sa mga DDS na nagtatanong kung meron bang nagawa ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes! O baka gusto ninyo, dagdagan ko pa. Ang problema nito, baka abutin tayo, bukas na tayo matatapos sa dami ng mga nagawa. Sa proyekto pa lang, nagawa ng ating mahal na Pangulo Sa 100%, si Rodrigo Roa Duterte, sa 1,000 nagawa, pinangako niya 100 lang yung nagawa So nangangahulugan, 1% lang. Samantalang yung ating mahal na Pangulo, hindi naman masalita. Pero magugulat ka na doon sa 100% na pinangako niya, kaunti na lang. Matatapos na lahat. Pero tignan ninyo yung kanyang trono, ay yung kanyang termino. 3 taon pa lang siya sa kanyang termino. Pero grabe na yung nagawa. Diba? Ito pa mga kababayan. Ito pa ang pinagmamalaki ngayon. At talagang masaya ang mga Pilipino. Kung tama ako
sa 100% na iniwan ni Rodrigo Roa Duterte na hindi niya napatahimik yung mga totoong mga adik. Kung titignan po yung porsyento ng mga totoong adik na nahuli o napakulong ni Rodrigo Roa Duterte, 14% lang siya. Samantalang ang ating mahal na Pangulo is 47%. Ha? Kung kikwentahin ninyo, ang layo. May namatay ba? Wala. Kasi hindi naman kailangan patayin eh. Sa batas ng Diyos, sa batas natin dito sa ating bansa, kahit ano pa ang kasalanan mo, hindi ka pwedeng patayin. Pero bakit pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte? Kasi may halong pananakop yun eh. Sa pamamagitan ng kanyang peking war on drugs. Kasi hindi naman pwedeng makipaggera yung mga China sa atin. Dahil alam ng China maraming tutulong eh. Kaya sa pamamagitan ng peking war on drugs ni Duterte, ang pinatay niya kahit sino na lang. Pati batang puslit, pinatay niya. Yun ay tanda ng kanyang kagaguhan, ng kanyang kademonyohan. Kaya nga kung ako ang masusunod, gusto ko araw-araw pinipit-pit yung ulo, yung tenga, yung paa ni Rodrigo Roa Duterte habang nakakulong dun sa dahig yung demonyo na yun. Di ba? Tignan nyo. Noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, may mga drug lords ba na nahuli? Wala. Malaya si Michael Yang kung saan saan nakakapunta, pati yung ibang mga drug lords. Ngayon, nasaan sila? Nagsisibat, nagsitakas. Ha? Si Michael Yang, nasaan na ngayon? Tumakas na rin. Dahil nabuking na. Nabuking na unang-una, hindi pala tunay na Pilipino. Isa palang pure Chinese, base sa kanyang kuya, na umamin na siya at maging si Michael Yang ay hindi totoong Pilipino. Sila'y pure Chinese, ang magulang at ang kanilang nanay at tatay pure Chinese. Na sinasabi naman ni Rodrigo Roa Duterte na ginagawang poon ng mga DDS na pure Pilipino daw. Sino paniniwalaan natin? Si Duterte, yung kapatid ni Michael Yang, na nagsabi na sila ay pure Chinese. Sige nga. Kaya nga tinatawag natin bobo yung mga DDS eh. Kahit mismong kapatid na ni Michael Yang ang nagsabi na pure Chinese sila, pero dinidiin ni Rodrigo Roa Duterte na Pilipino si Michael Yang. Ano, siya yung tatay? Di ba? Ganon kabobo yung mga DDS. Oh. Eh siguro naman siguro naman sapat na muna to para yung oras natin mataas-taas na. Kasi tulad ng sinabi ko, kung sasabihin ko pala dito yung nagawa ng ating mahal na Pangulo, baka tulog na yung mga manunood sa akin dito. Hindi pa ako natatapos sa dami ng proyekto. Araw-araw, buwan-buwan, daan-daang mga proyekto ang natatapos. Yan ang katotohanan na hindi pwedeng maitanggi kahit ng sino man. So yun lang po mga minamahal ko mga kababayan. Maraming naibigay na malalaking bagay o malalaking regalo o mahalagang regalo ang ating mahal na Pangulo sa mga maralita. Yan po ang katotohanan. So muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.